Maraming salamat po sa mga nag-subscribe, nag-share po at nanood po ng aming video nung mga nakaraang araw po. So today, kagaya po ng aking pinangako ay ikukwento ko po sa inyo kung ano po yung naging karanasan namin sa pagpapa-enroll hanggang sa nakapag-enroll nga si Caleb. So nakaapat po kami, apat na eskwelahan na pinuntahan at hindi po siya natanggap. So si Caleb po, matalino po siya, mataas po ang kanyang cognitive, marunong siya magbasa, magsulat, mag-numbers, colors, and alphabets. So, wala pong problema sa kanyang academic. Ang naging problema lang sa kanya kaya hindi po siya tinanggap is hindi po siya makontrol. Hindi po siya makontrol sa school. And syempre, makaka-distract nga naman talaga yun sa mga kaklase niya. And syempre, hindi mo maiiwasan na yung mga magulang ay baka may masabi kasi may nakahalong with special needs. So, out po kay Ma'am Winnie Del Mundo or Wilma Del Mundo na very supportive po kay Caleb at talagang tinutukan niya, talagang binigyan niya ng pansin at sinishare niya po sa amin kung ano po yung mga dapat gawin na kasi si Caleb hindi po makontrol nung una po hindi po siya makontrol talagang maipilit. So, ang sabi ni teacher, Mami, kailangan mas wag mong pakitang na-overpower ka niya kasi pagka ganon, lalo siyang matigas. So, ang ginawa ko, ganoon nga po ang sinunod po namin ng kanyang payo na wag matigasan kami. Diba? Nananalo ka ba sa akin? Yes. Hindi kaya. Oh! So, si Caleb po ay hindi mananalo sa akin. Hanggang ngayon po, simula po noon na pinakita namin na hindi niya kami matatalo, kami mag-asawa. Simula noon po ay medyo umokay po ang kanyang behavior. So, hindi niya kapag kahit umiyak ka, sige, umiyak ka dyan, kahit lumuha ka dyan ng bato, hindi mo makukuha yung gusto mo. So, pagka sinabi ko na yon, titigil na siya. Kasi wala siyang mapapala sa akin kahit magpalahaw pa siya sa iyak. So, ayun. And then, yan nga po, nakapag-aral po siya. And syempre, dahil kailangan niya ng gabay, so nagkaroon po ng shadow si Caleb. So, si daddy niya po ang naging shadow sa school. And tagasaway pagka medyo hindi na tama ang ginagawa. So, itong Caleb na to, matalino to Matalino po siya. So, akala mo hindi siya nakikinig. Pero, kapag tinanong mo, pagka pinagawa mo, siya po ay nakakasagot po. So, do you know how to read? Yeah. Wow. Do you know how to write? Yeah. Wow. And do you know how to count? Yeah. Wow. So, marunong po siya mag-count 1 to 100. Actually, nagta-thousands na po siya. And, nagre-read po siya. So, iba po Talagang yung mga ganitong mga bata, iba po yung skills. May mga talent po yan na akala mo ganun-ganun lang, pero matatalino po yung mga batang to. So, ayun po. So, nakapag-aral po siya. And, actually po, noong una, syempre, mahirap kasi hindi mo alam. May mga magulang na judgmental. Yung hindi makaunawa or hindi makaintindi. So, one time nga, nung hinatid ko si Caleb, one time, may isang magulang doon na hindi alam, syempre, hindi ko naman sinisisi. Kasi hindi nila alam yung condition niya. Syempre, first time di nakalabas ng bahay, first time niyang makahalubilo sa mga bata. Sinabihan ba naman siya hoy, magsisimula pa lang ang klase, kulit-kulit muna. So, pero medyo na-hurt ako noon, pero yan mo na kasi di mo naman alam kung ano yung istorya, sa mga ganun. So, at kalaunan, ay hihilaban po siya sa tula and singing contest. So, sa kasamaang palad talaga. Dahil yung tula po ay Tagalog at hirap na hirap po siya sa Tagalog, hindi po siya nanalo pero nakapag-perform po siya. And sa singing contest naman po at nanalo po siya. Sa ilang barangay na naglaban-laban ay pang third po siya. So,
napakasaya kasi ang sabi nga ni teacher, hayaan mo na kung may special needs siya, ipakita natin na kaya niya. Ipakita natin na kaya niya sumabay at mayroon siyang talent. So, ayun, nakakatuwa kasi kahit na actually sa mga naglaban-laban na mga bata, siya lang yung kakaiba or may merong condition. And nakipagsabayan naman si Caleb. Kaya nakakatuwa din. So, makikita niyo mamaya yung link ng kanta niya, link ng kanyang video ng kanyang tula. Ilalagay ko po yung link doon para po mapanood nyo at makikita nyo kung paano siya mag-perform. So, and yun, sa kabila po ng mga pinagdaanan po namin mula nung nalaman namin yung condition niya, actually hindi pa developmental pedia po yung nagsabi nun, pero meron na kaming idea na meron nga siyang condition. And mula doon hanggang sa makapag-enroll po siya sa daycare, hanggang sa makapagtapos po siya nung March, siya po ay nakagraduate. And alam ko po na dahil yon sa suporta po ng mga tao na talagang walang sawa na umiintindi. So, thankful ako kay Ma'am Winnie sa mga magulang din na very supportive kay Caleb. And syempre po, pasalamat din po ako sa Crossworld Oval family po. Never ko pong naramdaman na iba po si Caleb or hindi nila naiparamdam or never talaga naramdaman na may iba si Caleb. Sa pagmamahal nila talagang sobrang thankful ako. At pinaramdam nila na mahal talaga nila si Caleb. And syempre, hi Ate Joy and sa kay Pastor. Maraming po salamat sa inyong pagmamahal kay Caleb. So, kapag ka nga minsan nagtatantrum sa church, sabi nila, hayaan mo lang, hayaan mo siya. So, syempre, nakakatuwa kasi may mga taong sumusuporta at talagang ramdam mo yung family. Kaya salamat po Crossworld Oval sa inyong pagmamahal sa amin, sa aming pamilya. And salamat din po sa Ate Janice, kay Ate Janice Gutierrez po. Ma'am Janice, thank you. Kasi ikaw ang nag-push sa akin na gumawa ng vlog. At sabi mo, gumawa ka ng vlog, kwento mo yung karanasan mo para maging encouragement sa lahat ng mga magulang and syempre especially sa mga kagaya mo na may condition yung anak. And maraming salamat din po sa suporta, Sir Sam. And sa asawa ko, syempre, na nasa abroad, maraming salamat sa suporta. Financially, tsaka syempre sa pagmamahal mo sa amin. And thankful ako sa mga friends ko dito sa school kung saan ako naka-assign ng mga panahon na medyo depressed. Ay isa po kayo sa nagpalakas sa akin, sa mga guidance counselors natin doon, sa principal, maraming salamat po. So sa lahat na kapag cope up po kami, na-overcome po namin, natanggap po namin dahil yung kondisyon ni Caleb, natanggap po namin dahil po sa inyong suporta, dahil po sa inyong pagmamahal, hindi po namin naramdaman na kakaiba si Caleb. Kaya maraming salamat po dahil sa inyo po ay talagang ang laki po ng improvement, ang laki po ng development po ni Caleb. And sa next video ko po, papakita ko po sa inyo yung result po ng kanyang assessment sa developmental pedia at matutuwa po kayo dahil mula nung nag-aral po siya hanggang June to February po ay dahil sa pag-aaral niya, suporta ng mga magulang at teacher niya ay ang laki po ng improvement. And hanggang sa ngayon po na August na at makikita niyo po doon kung ano po yung mga nag-improve. And abangan niyo lang po mga kapatid, kaibigan, mga viewers. Papakita ko po sa inyo kung paano siya mag-tantrums, paano po siya magwala. Papakita ko po sa inyo kung paano siya makipag-usap. So, maraming salamat po sa inyong pagmamahal po sa amin at sa mga parents po na kagaya ko, wag po kayo mawawala ng pag-asa at talagang kapit po tayo sa Panginoon dahil siya po ang nagbigay ng gift na to. Alam po natin at lagi po natin isipin na may purpose ang Panginoon. So, sabi pa nga sa Bible, bakit nagkakaroon ng ganitong mga bagay-bagay, minsan hindi mo maintindihan. Isa lang po yung purpose doon para po
maluwalhati ang ating Panginoon. Alam ko po na si Caleb, come on. Si Caleb po ay blessing po at sa sobrang thankful po kami sa life niya. So, mag-thank you ka na. Thank you. Bye-bye! Bye-bye. Subscribe po kayo. Bye po kayo.